kaysa sa siyam na katao lang. Ang sagot ko po doon, kasi alam mo yung pumunta sila sa Manila ngayon, yung nakaraang linggo pala, binalik-balikan nila si Commissioner Jonesia Banua, nagmamakawa yung 30 na yun, yung kasama nilang babae, 3, pumunta sa opisina niya. Ang sabi, Commissioner, payagan mo na mag-full operation yung Macroasia sa aming lugar. Kasi, kung hindi mo papayagan, mawawala na yung mga eskolar, yung binigay sa amin, pati yung mga anak namin hindi na makapag-aral. Kaya, hindi po ako naniniwala na sabi, paniwalaan sila. Kami pa rin ang papaniwalaan. Kasi kami, hindi po kami nagsama ng marami dahil yung mga aming komunidad, hindi pa namin nakausap. Sila, sinisigurado na nila, papayag na sila. Pati yung kanilang komunidad, inangkin na nila na, oo, papayag na yun. Pero kami hindi pa. Pero sure, para sa akin lang, ako, ayaw ko ng mina. Yan po ang totoo. Katulad ng sinasabi ni Panlima Pedro Sagad kanina, kapag pinayagan namin yan, paano na yung mga produktong ganito, nanggaling po sa gantong, paano na po yung bagtik, yung almasiga? Ayaan ba namin sirain ng mining yan? Hindi kami papayag. Yan po ang malaking dahilan na ayaw talaga namin ipamina. Dahil kapag pinamina po namin ito yung dukos, yung honey, ay mawawala yan sa amin. Yan lang yung pinukunan namin ng hanap buhay. Itong bagtik na ito sinasabi, yung almasiga, kapag inalagaan mo yan, para ka rin nag-harvest ng nyug, yung coconut. Every 3 months, mag-harvest ka. Malaking pira yan. Alam mo, sa totoo lang, katulad ng sinasabi yung mga kasama namin, kung talagang hindi lang sila nagpapabayad sa mining, ginagamit nila yung utak nila, hindi sila nagpapabayad, alagaan nila yan. Malaking pira. Ang problema lang, ang gusto nila, ayaw nilang magpagod, ayaw nilang magpapawis, ayaw nilang magpabilad sa init. Gusto nila yung sosyal. Sosyal nga. Pero, mahirap ka naman pagdating ng oras. Nawala yung mina. Di maghihirap ka rin. Kaya yung sinasabi ko, ako ay nananawagan, sa ahensya ng gobyerno, sana po, tulungan nyo kami. Huwag po kayong maniwala sa kanila. Lalong-lalo na, sinabi ni Presidente Noynoy Aquino, kung walang kurap, walang mahirap. Dapat lang po, panindigan mo, Presidente. Ako po ay nananawagan sa iyo, sana tanggalin mo yung mga kurap para naman hindi kami maghirap. Hindi lang ikaw, lahat ng, hindi lang kami, pati ikaw, at lahat ng lugar, lahat ng nakatira sa mundo, hindi na maghirap kung matanggal na yung kurap. Yan lang po. Maraming pong salamat. Sorry, siguro, challenge din ito sa mga kasama natin sa media. Puntahan nyo yung NCIP at ipalabas nyo yung genealogy ng 30 ng pumunta last week. No? Tingnan nyo kung makakapagpalabas sila ng genealogy na matitrace yung pagiging leader. Pagkatapos po nun, ito, for the record din, yung 30, di ba? 15 sa kanila, hindi nagmula sa aming tribo. Binabanggit kanina yung Panglima Sagad mula sa tribong Kuyo noon at Agutayan. Then, 8 doon sa 30 ay half-blooded. Ibig sabihin yung nanay o tatay nila mula sa aming tribo. Then, 7 lamang sa kanila ang original na tribo. At yung 7 na yun, 5 sa kanila ay sa coastal. No? Ni isang puno ng saging, wala silang katanim-tanim doon sa bundok, yung miminay ni Lusyutan. Wala silang bahay doon. Dito sila sa beach. 2 lamang doon yung nakatira doon sa bundok. Na kung saan yung 2 ito, nag-migrate pa doon sa aming ancestral domain. Sila ay mula sa southern part ng Brooks Point. Wala rin silang karapatan na pangunahan kami doon sa desisyon. No? Yung 2 ito, si Silso Paida na nagmula sa Barangay Amas at si Ronisio Busot na nagmula sa Barangay Samariñana. So kung titingnan mo po yung mapa, galing sila sa south. Yung bahaging miminahin ni Lusyutan,
North po yun. Ancestral domain namin. Di sila kasama doon. Bagamat pariyo yung tribo namin. Maraming salamat po.